Grabe yung mga nangyari sa amin bago matapos at pagpasok ng taon. Hi, papunta kami ngayon nito sa lote. Kinausap kasi ng daddy yung naggagawa dun sa katabi namin, yung naglilinis doon kung pwedeng sila na lang din ang gumawa dun sa amin para hindi na kami maghahanap at magbabayad na lang kami. Mag-iisang taon pa lang tong lot sa amin pero grabe, ang dami na naming pinagdadaanan. Minsan iniisip ko kung way ba ni Lord tong pinagdadaanan namin para i-give up na yon o para mas lalong maging matatag. Grabe, ang hirap na magtiwala sa tao ngayon kahit gaano pa sila kalapit sa'yo. Alam mo, yung tipong hindi ka naman niloko ng kung sino lang, kundi kaibigan. Taong pinasok mo sa buhay mo, pinagkatiwalaan mo ng pera at sinandalan mo ng mga panahong kailangan mo. Masakit pa rin kasi syempre, hindi lang pera yung nawala. Pati yung tiwala, yung respeto, at yung paniniwala mo na may totoong tao pa rin. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung bigat sa loob, syempre. Yung tanong na bakit kaya sila? Bakit kaya yung mga taong akala mo kakampi mo, yun pa pala ang dahilan ng paglubog mo? Isa sa pinakamabigat na leksyon na natutunan ko ay yung hindi lahat ng nakangiti sa harapan mo ay may mabuting intensyon sa'yo. At hindi lahat ng matagal mo nang kilala ay siguradong hindi ka sasaktan. Ngayon, natututo na akong wag basta na lang maniwala sa pangako. Masakit man pero kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng tinutulungan mo ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya ngayon, mas pinipili ko ang katahimikan. Mas pinipili kong protektahan ang sarili ko at ang pamilya ko. Minsan talaga ang pinakamabigat na leksyon sa buhay ay galing mismo sa mga taong akala mo hindi ka lolokohin. Hi guys, andito kami sa lote ni Ashley. Ayun si Ashley. Tapos, ayun si Daddy. Nagbabakod na yung katabi namin. Ayan. Tapos ito yung lupa ni Ashley. Ayan. Ayan siya. Nagpunta kami dito kasi titignan sana namin kung tapos na yung katabi namin. Kinausap kasi ni Daddy yung katabi, yung naggagawa. Para kung pwede, sila na lang din maggawa dito sa amin para hindi na kami maghahanap. Ang plano kasi is papabakudan muna siya tapos uh, ipaparent para naman kahit paano may pandagdag tayo sa pang monthly. Kasi sobrang laki din ng monthly nito 50k yung monthly namin dito tapos kinausap namin yung developer nung mga nakaraan kasi nga nagkaroon kami ng financial problem. So ayun, medyo ina-adjust nila tapos naging 42 na lang yung per month pero medyo mabigat pa rin siya. I-give up na sana namin tong lupa kaya lang buti na lang may mga taong mababait at tutulungan muna kami mag monthly. Syempre utang namin yun para hindi namin siya bitawan. So ayun, sana pag napabakudan at napalinis na namin siya kahit paano makahanap kami ng maayos at matinong magre-rent. Kasi ito ay commercial lot, pwede siyang magtayo ng business. So ayun guys, if may kakilala kayo or kayo naghahanap kayo ng lot for lease na pwede kayo mag-business around Tanawan City, pwede nyo kaming i-message. Kasi ito ay magandang place, malapit siya dito sa may Bañadero Baywalk. So ayan yung lot natin. Ayan. Etong commercial lot na yan hanggang dito. Ayan, hanggang doon sa may machine welding. Tapos, yung mga paakyat doon ay mga, ano na siya, mga bahayan na siya doon. Commercial lot 1. Ito yung highway, commercial lot 1. Commercial lot 2. Commercial lot 3. Ito yung kay Ashley. Tapos, ito yung way, kalsada. Ayan siya. Tapos meron siyang welding machine. Katabi ng welding machine na yan is JNT. Tapos papunta dito sa left side ay residential lots. And then residential din yung diretso doon. So maraming bahay doon. Ito ay daanan ng mga sasakyan at tao papunta doon sa village sa taas. Ayan, ito yung mismong lot natin. Ayan siya, 300 square meters. Ito siya. And then, ito yung katabi natin. Ayan. Ayan yung pinaka-highway. Yung highway na yan,
2 minutes from here ay Bañadero Baywalk na. Grabe yung twist ng pasok ng taon sa amin. Pero palagi ko pa rin nilulook yung mga blessings na binibigay ni Lord. Lalo na yung mga tao na nakakaintindi sa sitwasyon namin at hindi kami tinanggihan sa mga ganitong panahon na sobrang kailangan namin. May mga tunay pa rin kaibigan at syempre, salamat sa pamilya namin ng daddy, lalo na sa magulang at kapatid namin. At higit sa lahat, syempre, thank you Lord dahil kahit na anong hirap ng sitwasyon ay hindi mo kami pinababayaan. Lagi nating tatandaan na wag nating ibibigay ang lahat. Pera, tiwala o kwento ng buhay sa kahit kanino. Hindi lahat ng tumutulong sa'yo ay gusto ka talagang umahon. May iba dyan na gusto ka lang samahan hanggang sa may mapakinabangan pa sila sa'yo. Kaya dapat matuto tayong mag-set ng boundaries. Hanggang dito muna ulit. Salamat sa inyong pagsama at panonood. God bless!